Nagsisimulang gumalaw ang espada. Matigas ang may-ari ng lalaking ito. Parang may sinusukat na distansya. Walang SA kahit anong pakulo ang gamitin niya, madali nating magagawa. Suporta nagsisimulang mahulog ang espada. Patuloy itong gumagalaw, dahan-dahang lumalapit. Ang pangunahing ay naghihintay pa rin upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Ang espada ay may hawak na kutsilyo sa likod ng main. Alisin ang target sa itaas ng walang dugong espada. Tingnan natin kung kaya kong patayin ang isa sa mga ilusyon ko. Ito ay ginawa sa iyo kaya nasiyahan. Nagulat siya, nagmamadaling hinawakan ang espada gamit ang punyal. Pero tinatanggay pa rin ng hangin. Siyam item martial artist, isang espada lumilipad martial artist, 4 na item nakakatakot ang kapangyarihan ng bata. Pagkatapos ay ang pangunahing konstruksyon ng Shanbu Observatory tumakbo papunta sa kanya. Lumabas ang espada sa kanyang bibig. Dumiretso sa main. Itinaas ni Main ang espada para suportahan ang espada mula sa target. Bumalik ang suntok niya sa mukha. Isang espada ang nahulog diretsyo sa lupa. Dahan-dahang naglakad pasulong ang mga lalaki. Lahat ng kilos mo ay nakikita ko. Kahit na ang nakakatusok na stick sa iyong bibig. Maliban sa bahagi. Mabubuhay ka man o hindi, kailangan mong makita. Malakas ba o hindi ang lason sa sarili mong magnet? Ang kanyang buong katawan ay gumuho na ngayon sa lupa. 1 oras lang ang kaya kong sumigaw. Napakabilis niya, sa isang kisap mata ay naging tuyong bangkay. Napakalupit ng lalaking ito. Napakalupit ng lalaking ito. Maswerte akong nakilala ko si Ip Man. Kung ibang tao, hindi mo maiiwasan ang trick na yon. Gamit ang masasamang paraan ng pakikipaglaban sa lason. Napakaduwag nito. Mamatay ng walang awa ang Panginoon ay parang Diyos. Kailangan ko talaga ng kabaong. Pero paghahanda ito sa mga alagad mo, hahaha, huwag magsaya ng masyadong maaga. Ang laban na ito ay napanalunan ni Ip Man. Bilisan mo at itapon mo itong may sakit. Humanda upang simulan ang ika-30 laro. Ang Lanchay Duongmon Tournament ay orihinal na Kim ng Rendia. Nasaktan ka ba? Masyadong masama si Kya. Hindi ko alam. Mangyaring tandaan na ang kaligtasan ay una. Kung hindi ka lumaban, talo ka agad. Ang ibon ay hindi rin isang kanaryo. Buong araw para protektahan ka. Ngumiti si Min at tumingin sa kanya. Napakaganda ng babaeng ito. Sa tingin ko ay wala ang karagatan. Napakagandang alagad. Hahaha, kung pwede lang akong maging asawa niya. Alam mo, wala nang ilusyon. Ganyan ang mga tao. Malinaw na ipinapakita nito na may tapat na intensyon. Kaharap ni Glenn ang kanyang kalaban. Ang itsura ng lalaking ito. Mukhang nakita na namin ito sa isang lugar. Parang pamilyar sa akin ang kagandahan, di ba? Inaalagaan ka ng CAC ko, binigyan mo ako ng larawan ng Diyos. Susunod na kailangan mong bumawi sa akin. Gamitin ang iyong katawan. Take pride sa distang hamak pagpatay sa hindi mabilang na mga inosenteng tao. Ang kamatayan ay hindi walang kasalanan. Gusto mo siyang ipaghiganti. Kung ikukumpara doon, iba ang pakialam natin. Tingnan mo, subukan mo. Hindi malayang manamit ginagawa nitong hindi kawili-wili ang iba. Hindi pantay, hayaan akong makita ang tanawin sa ilalim ng iyong damit. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang paghihiganti. Sumabog ang damit ni Den. Madilim ang mukha niya. Nakataas ang palda at palda, siguraduhin tingnang mabuti. Talagang hindi mo dapat palampasin ang anumang sandali. Hindi ako makapaniwala. Gusto kong pumunta sa sinehan at tamasahin ang kasiyahang ito. Ang pangunahing kalsada ay ang kalsada. Siyempre sa SA para maglaro ng dirty trick, isa kang kalapating mababa ang lipad. Hahaha, biglang namatay ang ngiti niya. Unti-unting nagyelo ang mukha niya. Ang iliri paint ay nagpatupad ng ice welding. Itago ang iyong damit. Ito ang iyong pakulo. Haha, residential course gumamit ng welding fixed clothes. Matalino din ang American girl mo. Kung gayon, hayaan mo akong makita para sa aking sarili.
Nakangiti siya at bumilis ang dahil sa likod niya. Nagulat siya. Inilunsad niya ang Korean video. Nanlamig ang buong katawan niya. Anim yang Mon chain ay hindi kailangang kumuha ng fire system, ay ang Yangtze chain bilang batayan aba, marunong siyang gumamit ng ice sword system. Maaari nilang i-freeze ang iba. Ang kapangyarihan ng espada ay hindi karaniwan. Ito ay maaaring ang pinakamakapangyarihang tool na mayroon ako. Labing kapatid na babae na kuha mula sa linha ang sikreto ng pakikipaglaban gamit ang espada ay hindi maaaring mahina. Isang tunay na tahi ng mata sa simula malapit na ang headmaster namin. Direktang palitan ang pangalan sa Korean Ice Sports, buti na lang at nakontrol ko ito. Ang alien ay ganap na nakatutok sa palad ng kamay. Isang malakas na suntok ang ibinato niya sa lalaki. Isang oras lang ang kaya niyang sumigaw. Nanginginig siya ngayon sa sobrang lamig. 6 sa 5 organo ang malubhang nasugatan. Natatakot ako na kailangan kong magsinungaling ng tahimik sa loob ng ilang buwan. Ipay umiiwas ako ng konti mangyaring magbigay daan. Ay, sorry talaga. Ngayon mahal ko ang kabilang binti. Mga magulang ng Athi Chu Ipmin Lingay leader side dumiretso siya sa kinaroroonan niya sa lupa. Pinapaiyak nito ang buong dugo. Ang iyong kaluluwa ay sayo. Haha, walang kasalanan ang may-ari. Ito ay hindi rin maiiwasan. Hindi maiiwasan ng mga taong nahulog minsan o 2 beses. Hindi ko sinasadyang natisod ang isa. Baka wala kang pakialam. Lumapit ang lalaking may buhok na manok para tingnan. Inaugurasyon ni Kim na natatakpan ng mga nasugatang organo tapos biniro siya ni Kia hanggang sa nahimatay siya ng ganon. Mayelo ako kapag kailangan kong humigap ito. 8 taon para makabawi. Masyado mong ginahasa ang mga tao. Akala mo talaga walang lakas ng loob na gumalaw ang mga tao. Ano ka ba napatingin sa isa ang may-ari ng bahay na nagngangalang Renyuan Kim Kia? Walang anuman. Kung seseryosohin natin siya. Hindi ko alam kung ilang tao ang sakay. Kailangan mong kumain. Bigas sa bilangguan. Duwag na manlalaban yan tulad mo. Ngunit maglakas loob din na banta ang martial arts malaki ang atay ng aso. Ito ay kasalukuyang sinusuri. Mga personal na alalahanin, mangyaring humanap ng ibang pagkakataon. Kung hindi magkakaroon tayo ng problema sa ating upuan sa county. Kung sinabi ng upuan ng county, mauna na kami. Hindi na kailangang umalis ng may-ari, kaya kong pumunta sa sarili ko. Kailangan mong kumalma. Walang kahihiyan dyan maliban kung nasa ring ka. Kung hindi, walang makakahawak sa kanya. Libu-libong tao ang hindi kumikilos ayon sa kanilang mga damdamin. Sa kasamaang palad, walang nangyari. Kung sasamantalahin ang laban na ito, mamaya, muling makikipagkita ang SA kay Yeday Nye, lalong nagiging tuso si Min Sie narito ang mga resulta ng unang pagsubok. Lahat ng 45 na manlalaro ay tinanggap. Dito natin sisimulan ang unang laro ng ikalawang season. Yang Monchay milyong heliocentric kasama ang komunidad ng Doong Main Kuan ang 4 na kadena na solar system tono ng Xiangyangguan ang unang laban ay kapatid. Naiinis na ako sa million-year-old na ito. Tingnan mo ang tingin niya sa paghampas ng bakal. Kailangan mo siyang hampasin ng malakas. Kuanluan kapatid maging ang mga martial artist ay kailangang mag-ingat. Pagharap sa Yangtze ito ay tulad ng pagkuha ng isang baka scalpel at pagpatay ng aking manok. Panginoon, ikaw ang pinakamalakas na alagad sa mundo. Masasabi kong kampiyon sa mundo ng martial arts. Kung hindi ikaw, hindi ko rin nabanggit ang isang ito. Nakikita mo ba ang batang lalaki doon? Siya ang target mo this time. Kahit sino pa ang gusto mong ipaglaban. Ngunit ang taong ito talagang hindi mo bibitawan. Kahit ang pagpatay ay hindi maganda. Tugma lang naman. Ang mga nasawi ay hindi rin sinasadya. 2 sumunod ang pinuno ng 2 panig ay nasa radyo. Narito ang isang malaking tanga. Parang may energy din sasabihin ko sa iyo ngayon. Ano ang pakinabang ng ating milyong araw?
Dahan-dahang dumadaan sa berdeng PA heliocentric na mukha maglakas loob na huwag pansinin ipmin ikaw ay isang walang malasakit na manlalaban siyam na produkto na nakakatalo sa espada din dit zero pero mahirap ka pa rin kumpara sa akin. Kung walang utos mula sa pinuno, hindi mo man lang deserve na maging kalaban ko. Kwalipikado kang talunin ako ng husto. Ngunit ikinalulungkot kong hindi ka isa sa kanila. Mayabang yan. Ipapaalam ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang presyo ng pagiging nagkasala ng radiation. Sumikat ang araw at tinapik ang balikat ng gumagala ako ang araw sa Yangtze walang nakakaalam. Ang ilan sa mga matatanda ay kailangang mag-alok sa amin ng pagkain. Hindi ka maglakas loob na kunin ako ng masyadong mayabang. Ay karapat-dapat kang bantayan. Dalawa magkakrus na kamao at pagkatapos ay mayroong pagsabog na ito. Malakas ang pervert na ito. Minsie, napakalakas ng taong ito, hindi ikaw yung tipo ng tao na nagyayabang lang. Kung hindi mo kayang lumaban, hindi ka makakatakbo. Lalaban ka pa rin sa huling laban. Kumain ka muna at magpahinga. Pumunta ako para kumuha ng hita. Iyon lang ang makakaintindi sa akin. Pinatay ni Brother Kia ang milyong taong gulang bigyan mo siya ng isang mapagmataas na pangalan at parusahan siya. Kailangan niyang palitan ang pangalan niya ng King. Hayaan siyang mawala lahat ng ngipin niya. Napakabango nito. Ang pangalang Yiming ay walang iba kundi ang magtakda ng mesa. Nagkita kami minsan sa Eastern Key. Isa itong 5-pound delicacy na nagbebenta ng 5 martial arts buddies. Ayokong bilhin ito ngayon sa county. Mabango lang. Kung kumagat ka, ito ay 2. Ginawa niya iyon. Ayoko nang makakita ng kahit ano. Sa radyo 2 panig ay nag-aapoy pa rin 4, ngunit lumingon ka sa ipmin wala siyang masabi nang makita ang mga lalaki. Ay nagsasaya sa pagkain napakatapang ng anak mo para hindi ako seryosohin. Saan ka nakatingin? Maglakas loob na labanan ako at magambala. Nasugatan ako sa hamak na ito. Galit na magkahawak ang mga kamay ni Oblivion anak, gusto mong mamatay. Maglunsad ng pag-click gamit ang elemento ang hirap iwasan, mag-away lang tayo. May sumabog. Ang araw ay natanggal sa langit. Dumiretso kay Ipming na kumakain Ipmin, lumabas ka. Ang lakas niya ay tumatama sa katawan ko. Hindi sa'yo. Mag-ingat ka sa pananakit ko. Tahimik na kumuha ng ilang masamang martial arts coins pinatay ni Xiao Yinyang ang labanan nilabanan ang mahiwagang kapangyarihan ng pinagsamang ministeryo milyon-milyong araw ang nakarating ng ligtas ang lahat ng mga puwersa ay neutralisado. Iyan ang hindi pa natin nakikita. Mareresolba mo ang problema sa pangangalaga ni Kuya. Masyadong katangi-tangi alam ko kung ano ang ginagawa ng mga Pranses. Hindi pinapayagan ng istasyon ng radyo ang paggamit ng masamang martial arts. Wala siyang paraan para maglaro ng magandang laro. Haha, mabuti, napakagaling ng mga Pranses, napakagaling ng kapatid mo. Ganoong kapangyarihan. Hindi kilala ang pangalan mo. Ikaw ay katulad ko. Mamaya, palitan ang pangalan ng heliocentric. Ano ang nararamdaman mo, Yap? Heliocentric, parang hindi tama sa akin ang pangalan. Gustong palitan ni Kuya ang pangalan niya. Tapos tawagin mo akong champ. Hahaha, kampiyon, ikaw lang ang makakapag-claim na champion. Ito ay isang biro sa mundo. Mga aso at pusa lang ang nangahas na magpakita. Sino ka? At ang pagkamatay ni Zhang Zongyuan, sumama ka sa akin bilang isang mabuting kaibigan. Feng Min 6 ito ang Yangmon Chains. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Pangalan ni Kuya Ip, ano ang kinalaman nito sa mga umutot? Gusto niyang tawagin itong championship. Karaniwan, tinatawag tayong masasamang espiritu. Deserve niya ang pangalan niya. 2 kaya sa pagkakasunod-sunod ng kamatayan at pagkawasak Feng Min, ang unang esoteric table ng kapangyarihan, ay hindi maaaring baliwalain, hindi maaaring maging walang ingat nasa mukha nila. Ang pakiramdam ng mga alagad. Kinamumuhian nila ang anyo nila. Ang iyong kapatid sa panahong ito.
Wala ka sa bahay para mag-practice. Kaya hindi ko alam. Anim hangin at kidlat na may kamatayan at pagkawasak pagkatapos ng pagsasama-sama. Minsan 9 na disipulo ang pumupunta sa Yangtze Gate. Kahit na ang essay ay isa ring 9 na pantig. Malapit nang matapos ang klase. Medyo mas mababa sa kanila. Madalas silang madaling mabuli sa kanila. Kung saan ang mga pinuno ay ang dalawang ito. Kahit na ang aking unang 2 esoteric na disipulo. Siya ay binugbog ng mga ito dahil sa malubhang pinsala. Hindi maaaring pumunta sa digmaan kaya turn na natin para makipagkumpetensya. Lumipat sa hakbang na ito. Walang pakialam ang mga matatanda. Alitan sa pagitan ng mga alagad kailangan nating magpakita ang mga matatanda. Takot lang kaming magtaas ng ulo. Ginagawa ito ng mga tao ng Diyos at ng Diyos. Ay ang pag-atake. Nawala sa akin ang espiritu ng aking mga alagad. Upang madagdagan ang power gap na pagkatapos ay susulong kainin mo ulit ako kaya ko sinabi sayo. Para sugpuin ang kanilang kayabangan. Kaya mo ba? Kung gayon, sa kabaligtaran, mas madaling malutas ang problema. Ang ikalawang laban ay may kinalaman sa susunod na panalo. Mangyaring sabihin sa akin ang mga lalaki ay lumitaw upang pigilan siya. Ipmin ng manlalaro hindi mo turn na pumunta sa radyo. Pasensya na po. Pasensya na po. Iniisip kong baguhin ng kaunti ang mga patakaran. Mangyaring ayusin ito ng kaunti. Gobernador nito. Kung mayroon kang anumang mga ideya, sabihin lamang ito, huwag matakot. Kung sumang-ayon ang lahat, maaari itong baguhin. Huwag na tayong magpanggap. Paglaktaw sa matematika at pagpapanumbalik ng tono kasama ang ibang pamilya. Lahat sila ay may parehong layunin. Ako naman 'di ba? Kung ganoon nga, lahat ay pantay-pantay. Sa susunod, makikilala kitang mag-isa. Talunin kayong lahat. Sa palagay ko ay hindi masyadong maraming dalhin ang unang pangalan. Natahimik sandali ang radyo. Hahaha, anong sabi niya, siya lang ang gustong ipaglaban tayong lahat. Gusto mo bang talunin tayong lahat para sa unang pwesto? Nakakatawa yan. Ikaw lang kuya ang makakasakal sa kanya. Napakarami natin. Humigop ng laway ang isa, baka malunod din siya nito. Masyadong mahaba ang lalaking ito. Pinagtatawanan lang namin siya. Napakalakas ng reaksyon. Tingnan mo, alam naming nasa taas kami. Pinagbantaan sila ng katangahan. Ang isang malupit na pang-aapi ay hindi masyadong mapang-api kahit na mas malakas ang kapangyarihan. Hindi ako makatiis. Ang mga tao ay hindi naglalaro ng chakra. Masyado pang bata ang dalawa. Ang Min-CA ay dapat magkaroon ng ilang mga countermeasures, kailangan nating magtiwala sa kanya. Kaya ang iyong ideya ay sumang-ayon na baguhin ang mga patakaran. Hahaha, kung sobrang confident mo sa sarili mo. Siyempre pumayag kami. Bigyan kita ng pagkakataon. Kung talagang matalo mo silang lahat. Huwag kumuha ng yie. Lahat ng mga mapagkukunan ng pinakabanal, lahat sila ay kabilang sa Yangon Chain. Ano sa tingin mo ang 3 perfect? Kahit na parang gawa-gawa lang, kung naglakas loob kang sabihin yan. Dapat mayroong katumbas na kapangyarihan. Dapat sumunod pa rin tayo sa kanya. Binagong tuntunin ng Yang Menchay Ipming kung kayang talunin ang lahat ng kalaban. Lahat ng mga mapagkukunan ng ang pinakamakalangit na. Paksa ay kabilang sa Yang Monchain. Agad na may mga anino ng tao na lumilipad sa radyo, huwag mo akong pagnakawan, sa radyo muna ako. Huwag mong sabihing manalo. Inubos niya ang kanyang lakas bilang tagumpay. Sheep fighter lang yan. Papatayin ko na lang siya ng diretsyo. Hindi ka wili-wiling hindi malutas ito ng masyadong mabilis. Hayaan mo muna akong makipaglaro sa kanya, huwag makipag-away. Hintayin mo akong maghanda. Hahaha, nakakatakot ito, lumuhod kayong dalawa at tumama sa ulo ng 3 beses. Maaari ka nilang iligtas ng buhay. Ang pagtigil sa ulo ay hindi sapat. Kailangan nating dumaan sa ating pantalon minsan.
Hindi kami natatakot sa mga armas na nakasanayan naming gamitin. Hindi ito magagamit sa radyo. Pansamantalang bilhin ang bigat ng espada ay masyadong magaan, hindi komportable ang paggamit kaya kailangan nating maghanda ng angkop na sandata. Men gumanap day art magic kumuha ng Xu martial arts, masama minor yin yang malapit sa labanan sirain lamang isama sinira ni yin yang ang labanan parang pinuputol niya ang lupa. Ano ang gustong gawin ng bombero na ito? Sa radyo ay lumitaw ang isang bilog. Nakadikit sa sahig hilahin ang bato sa ibaba. May lumitaw na patpat na bato na kanganga ang mga tao na ito niyakap ng mga lalaki ang post handa na. Susunod, magkaroon tayo ng seryosong away. Hoy, anong natamaan mo? Panlalaking patpat magkasunod na latigo sa mga tao sa radyo, patuloy na dumarating ang mga hiyawan o Diyos ko, sila natatakot ako na ang buong kalansay ay nabasag ng suntok na ito. Kung masira mo ito ay magiging karne. Sino ang maglakas loob na labanan ako? Patuloy silang sumisigaw at naglakas loob silang labanan ako. Sa ibaba ng radyo ay tahimik na parang sheep maaari kang magbuhat ng isang post na ganoon kalaki. Ang enerhiya ni Yiming ay dapat na hindi bababa sa 100,000 pounds. May tiwala ka sa isang malakas na tao. Hindi sapat na nakakatakot. May kaunting enerhiya lang. Ano ang exaggerating? May dalang sirang haliging bato sa tingin ko, champion talaga ako. Agad niyang pinatay ang bisi-ministro gamit ang mga mabibigat na armas. Ang iyong anak na lalaki. Ni hindi ko mahawakan ang sulok ng shirt ko. Katatapos ko lang maglagay ng sampal sa mukha. Laging lumalangway pasulong na linya masyadong mabilis. Lumipad siya na parang baseball. Dumiretso para sa lalaking may lilang buhok. Nakita iyon ng lilang buhok sa pagmamadali. Napapanahon man, nasisira pa rin. Puno ng dugo ang bibig ko. May sumabog. Pareho silang nagyakapan at nahulog sa isang lugar. Ang 5-point defensive martial arts. Siyempre isang frontal blow lang ang sumukat sa lupa, ang nangungunang dalawa sa larangan ay natalo. Anong uri ng mapanirang kapangyarihan ito? Sumipa ka ng mga 80,000 pounds, walang pakiramdam na itaas ito. Hindi maintindihan bakit pakiramdam mo ang bilis ko. Ang susunod tumalon ang isa pang lalaking nakamaskara, nasira ang van, dumating ang pera ng irradiator para kitilin ang buhay ng iyong aso. Ang katawan na ito ay ang pangalawang class na esoteric na pinsala. Francis na imahe ni Brother Van, kahit na ang mga esoteric na matatanda ay hindi nakakakita. Pinapatay pa nila ang mga hindi nakikitang tao. Kung wala akong pakialam sa'yo, pervert ka. Siguradong maituturing siyang kampiyon na boksingero. Ang mga lalaki ay tahimik nang walang sinasabi. Hahaha, ang bombero Ipmin, nasira na ito ng mahimalang katawan ni Kuya Van Bantatanga. Hindi niya ito nakikita. Nasaan ang kakanyahan, kuya? Tigilan mo na ang pagbibiro at patayin mo siya. Sa harap ko, ginagamit ko ang magic. Marunong ka talagang pumili. Bigyan mo siya ng stick sa lupa. Tumingin sa kanya na tumatawa. Walang paraan na mahahanap mo ang tunay kong pagkatao. Ito ay isang bungkos lamang ng mga matitigas na larawan. Ang teorya ng alkohol kumpara sa ilusyon ay mas masahol pa. Kung maglakas loob kang kunin ang buhay ko sa iyong mga salita, alam mo ang kahihinatnan ng pagkatalo. Isang pagsabog ng usok ang bumalot sa paligid, ang pag-iingat ay lumitaw sa oras. Kunin ang huling suntok mula sa likod. Marahas na bangkay ng baril ang kanyang bato ay nabasag niya. Yan ang caring kuya. Nakalabas na si kuya. Sa wakas ipapakita rin niya ang tunay niyang pagkatao. Napakadakila ni kuya, ito ay dahil hinamak kita. Ngayon kailangan nating aminin. Deserve mong maging kalaban ko. Ang iyong pagmamataas ay karapat-dapat sa iyong lakas. Ngunit susunod na lalagpasan natin ang pagmamataas na yon at magsisimula. Napakalakas ng lalaking yon. Single player power, ngunit kasing lakas ng Ipmin, ngunit hindi masyadong mahina. Isa rin siyang top fighter. Mas mataas sa Yimin, 8 menor de edad na mundo, tingnan mo, ito talaga.
Ngunit sigurado ako na ang CIA ay may paraan ng pagharap dito. Siya ay hindi. Ang brute ang marunong lumaban at gusto pang umakyat. Kung magkatulad ang mundo, kuan-luan talagang hindi siya ang kalaban ni Ip Ming. Ang kakulangan ng oras ay oras. Hindi para lumaki. Dito namatay ang bata. Ang hindi matatag na sitwasyon ay dapat kumilos ng mabilis ang kaligtasan ng bata. Mas mahalaga kaysa sa anumang iba pang mapagkukunan. Tahimik na tumingin sa kanya si Ip Ming. Paano mo hindi matatawag na kampiyon ang iyong sarili? Nakatayo kami ngayon dito. Bigyan kita ng pagkakataon na ipaglaban ako. Dapat natakot si Imin ay kung hindi siya lumabas naman. Napakalakas ni Kuya Kian. Natatakot siya na pinagbantaan siyang umihi. At 3 sunod-sunod na laban lang ang nilabanan niya. Talagang ginawa nito ang lahat. Walang kwenta ang makipag-away o tumayo dyan. Bakit hindi ka matakot? O talagang naubos mo na lahat ng lakas mo? Hindi naman sa bigla akong nakaramdam parang hindi ka katulad ko. Sunod-sunuran galit sila sayo. Upang mahanap siya at laslasan siya ng kanyang espada. Mahinang tumalon pabalik sa likod at umiwas. Ang espadang ito ay hindi isang mababang antas na kapatid. Sa radyo ay hindi bawal gumamit ng martial arts masyadong high. Ano ang mapanirang puwersa ng iyong bato? Mataas na grado ng kagamitan sa martial arts, walang masama sa paggamit ng espadang ito. O bakit? Kung iyon ang kaso, maaari nating gamitin ang ating bisig. Ano ang espadang ginamit ni Ip Ming? Labanan ng kawalan ng lakas, hindi masakit ang espada ng kapatid mo. Espada ni Kuya. Ito ang pinakamahusay na sandata na makukuha mo sa isang relic. Maaari kang makipag-away sa iyong kapatid. Ang galing talaga ni Ip Ming, anong niloloko mo? Ang pag-atake ni Yiming ay hindi maayos, malinaw na may hawak na espada. Hindi ko maintindihan ang espada. Naghihintay na mahuli siya ng mga pulis. Madali itong talunin. Sunod-sunod na umalinggaw ang i-touch ng metal, hindi isang lalaking may espada. Hindi mo alam ang espada. Nakakatawa yan. Baka nag-training ka lang talaga. Mayroon lamang malaking kapangyarihan. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang espada. Kakit-akit ng mga karpet, naglaslas ng air sword ang Oblivion, oras na para tumalon sa gilid. Iwasan mo na lang. Kunin ang Master as Magic. Kitang-kita ko ang mga galaw niya. Hindi mahirap manalo. Dahil gusto ko pa siyang ipaglaban. Ibinigay sa akin ng guro ang espada. Matagal-tagal na rin simula nung gumamit ako ng espada. Mahirap umunlad. Hindi madaling magkaroon ng kalaban sa espada ngayon. Sinasanay niya noon ang kanyang espada. Ito pala. Ang tunay na labanan ay ang pinakamahusay na paraan upang magsanay. Ang kahina-hinalang swordsmanship ay martial arts king level, malaking tulong ang pagsasanay para sa may-ari. Pinaka-primitive bipolar kapanganakan yin-yang, ang yin at yang ay walang katapusang nagbabago. Ano ang lumilitaw sa likod ng Min Sie? Ito ay tulad ng isang pangunahing espada. Yan ang kahina-hinalang swordsmanship ng yin at yang. Ang binatang ito ay natural na nag-ingat sa pagsasanay ng espada. Mukhang minamaliit ko siya. At saka siya sumigaw at tumalon. 2 tao ang naghagis ng magkasunod na espada. Ito ay higit sa 300 galaw. Bakit ang talino niya? Sa tuwing lumalabas ang kapatid ko, ang lahat ng mga demonyo ay maiiwasan. Parang alam ko na ang gagawin mo. Ano ang nangyayari? Hindi totoo, malinaw na hindi alam ni Ip Ming ang espada, kaya kong lumaban ng matagal. Ang paraan ng paggamit niya ng kanyang espada ngayon. Parami ng parami ang hugis. Siguro, ang Oblivion ay naglaslas ng daan patungo sa air sword, ginamit niya ang magic sword. Harapin natin ang batang iyon. Sinasanay niya ang kanyang espada para sa iyo. Ang tunog ng metal ay umuusbong laban sa mga tainga. Ang lakas ng loob mong gamitin ako para sa pagsasanay sa espada. Nalaman mong huli na ang lahat. Anak, gusto mong mamatay?
Hinawakan ni Min ang espada sa kanyang kamay habang hinihintay siyang dumating. Ngumiti si Min at sumigaw ng nagdududa sa espada, sumisigaw din ako ngayon. Doong ni Rel bumaba ang isang nagniningas na red air sword with steady eyes nakapikit diretsyo. Natahimik ang paligid. Ang Oblivion ay hindi makapagsalita ng isang salita. Ito na, mahiwaga, mahiwaga, nakikita, akala ko magic sword. Bilang isang resulta, nag-flash ito ng isa na hindi. Itong isa kumpara sa impotent sword ng kapatid mo, mga bobo kayo. Ito ay tinatawag na pinakadakilang simpleng tuntunin. Ito ay higit pa sa isang magic trick. Madalas magmukhang napakasimple at simpleng natalo siya at marahang itinulak pababa. Nanginginig na mga nanonood na nakahiga sa sahig, binigyan ko siya ng buhay. Ito ay tulad ng pag-save ng mukha para sa pinuno. Ang taong lalabas mamaya ay hindi sigurado kung mayroong ganitong kapaligiran. May gustong umakyat. Pinagpapawisan ang buong katahimikan. Take 2. Siyam martial artist. Since tinalo ang opisyal, ang taong ito ay hindi mababa sa simbahang Katoliko. Maging ang mga alagad ng banal na lupain, kung kaya lang niyang magligtas ng buhay. Bigyan mo ako ng mukha. Kapag natalo tayo sa isang labanan, mawawala sa atin ang Panginoon. May iba pa. Kamatayan at pagkawasak. Upang tanggapin ang pagkatalo, tinanggap ng pamilya rin ang pagkatalo. Magic math, tinanggap ang pagkatalo, ibalik ang tono na wala. Apat na sobrang talented sa pagkakataong ito ay natalo ng hukbong Chino ang kalaban. Tumayo ka muna. Batay sa mga patakaran ngayon, ang lahat ng mga mapagkukunan ng pinakadakilang paksa ibabalik sa karagatan. Kamahalan ni Kuya Ip. Kuya Ip, gusto na kitang ipanganak. Kuya Ip, puntahan mo ako. Tinapakan ni Kuya Ip ngayong gabi. Ang taong ito ay karaniwang nakamit. Hindi natin mapipilit. Buti na lang at hindi siya yung tipo ng tao. Pag-iingat pa rin ang pagtalikod sa kanya. Ipmin, mamaya kasama ang Lel sa palasyo ng Apostoliko. Ngayon na ang oras para lumipat ka. Usin chain para sa paglalakad. Kakausapin ko ang Lel sa 1 minuto. Sa wakas ay makakapagbukas na tayo ng kaunting kaalaman. Ang alamat sa loob. Handa nang umalis ang tigre ng Tayen, banawasak ang maharlikang pamilya. Nagsisi si Emperador Yuan, hindi mo madadala si Ipmin sa mundo. Ang paghahanda sa kanya ay napakahirap din na humantong sa kadena ng Yangon, naghihintay sa pagbabalik ng aking ama. Napakabuti kung hindi ang batang hinaras ni Kia, agad akong umupo sa upuan. Sa pagkakataong ito talagang hindi. Bigyan mo siya ng anumang pagkakataon. Mamaya sa Yang Chain Ipmin, sa gayen sa harap mo ay ang pinakamahusay. Ay ang pinaka hindi makatao na Yang Chain kalikasan sa karagatan. Profesional na paggamit para sa paglilinang. Ito ay isang mahalagang mapagkukunan. Dapat mong igalang ito. Master, kami lang ang essay, dalawa lang kayo. Sa mata ng ibang mga alagad na walang ganoong kwalifikasyon, ikaw ang unang grupo. Ang unang grupo. Ang pinakakumpletong kahulugan ng mga panloob na mapagkukunan. Walang magiging kompetisyon. Hindi na kailangang matakot sa anumang bagay. 6. Siyempre ang Diyos ang may pinakamagandang pagkakataon. Para sa atin, may sinasabi sa akin ang asawa ko na hindi alam. Maliwanag, ang mga matatanda ay ang undercover disaster. Ang dahilan ay hindi nila ito sinira kaagad. Sa halip, hayaan siyang hilahin ang pangkat. Ang kanyang personal na kapangyarihan ay hindi binibilang. Ngunit ang kanyang anak ay isang tigre. Siya ang tao ng hinaharap. May kakayahan pa siyang maging santo. Hindi natin siya magagalaw. Ngunit sa kabutihang palad, ang Donkey Academy ay hindi mas mababa. 10,000 taon ng relihiyon, pagkatapos mong pumasok sa paaralan, wala siyang binubuo sa akin. Anong banta iye maghintay hanggang sa paglaki mo? Ano ang isang tao ng liwanag? Ang pagsasaka ng tigre ay hindi kasing sama ng pagputol ng kamay ng isang sundalo, masyado siyang nag-aalala. Ang takot sa kamatayan ay humahantong sa malaking problema. Ang landas patungo sa Ocean Chain ay konektado. Handa ka na ba? Handang anyayahan ang mga matatandang Thai na magsimula. Inalis niya ang kamay sa activated tunnel. Mamaya sa loob ng kadena.
Ito ang langit. Para sa ikalawang palapag ng misteryo ng linha ito ay medyo pareho. Walang araw. Ngunit may malaking pagkakaiba. Dahil ang lihim na espiritu ng ilog ay taydat langit ng Asya hindi yon. Bakit doon inaapi ng ese ang mundo? Siguro dahil sa mga estudyante. Magkakaroon ng pagkakaiba sa panloob na dinamika. Dahil sa martial will. Iba-iba ang bawat martial artist. Ledin ako hindi ko akalain na ganoon pala ako kaintindi. Noong bata pa ako sa kabutihang palad, ayon sa Santo Papa, mula sa kanilang pag-uusap upang maunawaan. Minsi, kung curious ka sa kalagayan ko baka bilisan ko at takpan ang bibig ko. Alam kong iniisip mo ang kaligtasan ko. Walang nagmamadali. Kapag gusto kong magsalita, hindi ako makapagsalita. Hindi naman kasi tayo pupunta sa sikreto this time. Ang apat na panig ang kalaban. Walang limitasyon sa oras. Tayong dalawa lang ang Panginoon ng langit. Mabagal tayong maglakad. Bumalik sa Grand Doongmon natatakot lang ako na walang maniniwala sa akin. Mayroon lang kaming Usin Chain. Ngunit hindi ito kinikilala. Walang paraan upang makontrol ito. Tama yan. Ang Usin Chain ay talagang ang Usin Chain. Ito ay itinayo noong sinaunang panahon. Propesyonal na pagsasanay para sa eksena ng mga mag-aaral ng martial arts, payagan lamang ang mga manlalaban na pumasok. Mahirap tayong makialam. Sa taong iyon napakagaling mo kay Gao Feng. Hindi rin ito makikilala ng langit. Kahit tayo lang. Sa loob ng higit sa 200 taon, mayroon kami maaaring magtagumpay ang isang tao. Ngunit hindi sapat ang taong iyon. Kasali si Kuya pero naniniwala ako. Kunin ang esensya ng Ip Man at Bo Lin, maaari itong ganap na magtagumpay. Siguradong makukuha nila ang chain of command. Mula rito, hindi na hadlang ang daan patungo sa langit. Kunin ang mga mapagkukunan na iyong ginagamit. Samantala, sa espesyal na ospital ni Kuang ang ama ng tatlong ito ay ang emperador. Hiniram na alagad eskrimador lamang banal na lupain kahit na nasa Holy Land. Top-ranked martial artists din sila. Hindi masama, hindi masama. Ang tatlong taong ito ay may napakalakas na puso. Ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa isa. Hindi dapat maging problema ang pagharap kay Ip Man. Kung paano ka manalo. Sandali lang, ihahatid ka ni Ama. Siya inyang Dongshan maaari mong kunin ang mga mapagkukunan sa loob ng kuweba sa kalooban. Isa lang ang hiling ko dito. Makuha ang dayan para patayin si Ip Man ang. Puntong ito kapatid. Huwag mag-alala tungkol sa espada. Hindi talaga tayo nagdusa sa pamamagitan ng pagkatalo. Medyo kakaiba kami. With how to do ay para makapasok sa kuweba ang pasukan sa kuweba ay nasa kamay din ng isang master. Haha sarhento, hindi pa nila ganap na kontrolado ang mundo. Hindi ko alam ang pasukan sa karagatan. Sa katunayan, hindi lang isa. 35 years ago, nagkataon na nakahanap kami ng pinto. Ito ay isang sikreto na tayo lamang ang nakakaalam. Hindi ito dapat maantala. Bumangon ka agad. Good luck sa'yo. 3 sa kanila ang ipinadala sa yungib. Original 3 sa kanila ay tiyak na magtagumpay o ay narinig ko na sila ang mga kayamanan ng espada. Hindi makatao na kalikasan ilang matatandang nakatayo, gusto ko rin silang kunin bilang mga alagad. Kapag may nangyari sa atin, huwag mag-alala tigre, wala silang pakialam sa mga numero o hangganan. Ay labis na nangingibabaw. Kahit na si Ip Man siya ay tunay na inapo ng walang kamatayang templo. Dapat silang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Samantala, ang lebadura at layin ay naglalakad sa loob ng kuweba, biglang huminto ang mga lalaki at lumitaw ang isang anino. Matagal na akong naglalakad at sa wakas nakagalaw na rin ako. Ikaw ang manager sa loob ng kuweba. Tayo ang mga kadena ng karagatan. May kapangyarihang kontrolin ang langit, siya ang namamahala sa pag-uutos sa iyo na tanggapin ang pagsusulit. May-ari karaniwan, may mga espiritu sa loob ng kuweba.
Ginagamit ng Diyos ang kaluluwa ng tao para baguhin ito. Panatilihin ang kakayahang mag-isip ng nakapag-iisa bago pumunta sa misteryo ng linha. Ang pinuno sa loob ay ang guro din gusto ni Master na pumasok sa kuweba. Kailangan mong suriin kung ikaw ay kwalipikado o hindi. Ngayon ay may iba na sa kuweba. Sandali lang. Pagkatapos ng sapat na mga tao ay magsisimula ng pagsubok. Anong meron doon? Sabi ng teacher, kaming dalawa lang. Bakit may iba? Hahaha, ang daming crystalline principles, mukhang hindi bababa ang antas ng kuwebang ito. Kumpara sa espada. Ang langit ay hindi mas masahol pa. Dapat mayroong ilang magagandang bagay. Sino ka? Dahil lumilitaw ang AI sa loob ng dynamics ng chain. Makinig ng mabuti sa piano. Tayo ang direksyon ng Africa. Pareho silang panalo at talo. Lahat tayo ay eskrimador. Ang parehong uri ng Dogcat Sub-School, magkaiba kayo ng mundo. Tumigil ka sa pagsasalita. Ang ganda ng figure ng babaeng ito. Mahirap sisihin ang tigre sa kagustuhang mahuli siya ng buhay. Sabi mo kung nandito kami para patayin siya. Galit ba ang tigre? Ang tigre sa espada. Isa rin siyang karaniwang alagad. Ngunit ang ating kinabukasan, maaari siyang maging isang santo. Sabihin na nating katayin ang babae niya. How dare he do it? Kayo. Hinahampas ang balikat para pigilan ang huwag kang magalit, patay na sila. Na dumating sa buong pagsubok ng pagiging karapat-dapat upang magsimula isang sinag ng liwanag sa paligid ng katawan ng lebadura, gitnang mga produkto, pangangalaga ng kalikasan, malaking kapangyarihan sa pamamagitan niya. Pero tulad namin, middle class kaming lahat. Ngunit may mas mataas na potensyal. Ang ating potensyal ay karaniwan lamang. Huwag isipin ang distansya. Mayroon ding mga tao na likas na ipinanganak na ganoon. Isang sakramento na hindi banal na mas mababa, mataas na potensyal sa pamamagitan ng hindi leen ang iniisip ko, hindi lang ako nagiging banal. May isang anyo ng kapangyarihan para sa atin na nakahihigit. Sa madaling salita, maaari ding ipromote ang kanyang katawan. Tama yan. Ang banal na espiritu ay hindi ang pinakamataas na pisikal na anyo. May Diyos sa itaas. May katawan ka. Nasa kalahati pa lang. Ang kinabukasan ay Diyos. Maaari kang maging isang martial god sa pamamagitan lamang ng pagiging pisikal. Napakaswerte ng ganitong klaseng tao. Hahaha, hindi banal na katawan, hindi banal na katawan, sa alamat hindi ko akalain na magkikita kami. Kasalukuyang Kim ang tuktok maliban sa reyna ng China. Hindi ko alam kung may pangalawang tao na may kasuklam-suklam na sakramento. Hindi ko akalain na dito kita makikita. Siyempre, ito ay isang himala. Pero lahat kayo nag-iisip tulad ko. Malamang. Hindi rin madaling baliwalain ang sinumang monopolista, punan ang kahit babae lang siya. Hindi ko kaya dahil masakit ang hangin niya. Tama yan. Tama yan. Ang banal na walang prinsipyong katawan ay hindi maaaring monopolyo ng lie. Sandali lang, enjoy kaming tatlo. Ay hindi masyadong makatwiran tumingin ka sa kanyang mga paa na nakakuyom ng mahigpit. I guess ito pa rin Virgo pa yata. Buti na lang zero ang trato sa atin ng Diyos, sobrang blessed tayo. Bumalik ka at magpasalamat sa tigre. Nagalit ako at hinawakan ang kamay niya, kaya hinawakan ko ang kamay niya. Hindi mo sila kailangang pansinin. Ito ay kaunting wika lamang. Dadalhin kita sa underworld. Harapin ang ghost warrior na nangangaso kung maaari kang magpatuloy sa loob ng isang buwan. Ito ay binibilang-bilang pagpasa. Ang pagtitiyaga ay hindi posible, papatayin sila sa loob. Ito ay nagkakahalaga ng kamatayan para sa hindi ko alam. Kung anong level na. Kunin ang aming kapangyarihan. Sa tingin ko walang magiging problema. 6 na view sa labas, hindi lang kaligayahan ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ibabalik ko sa iyo ang isang lugar ng kamatayan. Iyan ay napakahusay. Lumipat sa Jeto. 5 tao ang dinala sa loob.
Kakapasok lang sa closet. May pumasok sa katawan. Ang kanyang mukha ay naging hindi magandang tingnan. Isang retro psychiatrist, huwag hayaang makapasok ang mga multo ng Kia. Nakapalibot ang itim na hangin. Party screams, dugo, multo, hawakan ang isang multo sa iyong kamay. Na-absorb na. Pagdating dito, otomatikong hahantong ang dugo ng multo kay Ra. Ito rin ay sumisipsip nitong ulo ng multo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa katawan ng may-ari. Iyan ay higit pa sa mga mababang antas na headhunter na ito. Kung maaari mong makuha ang kanilang mahika, tungkol naman sa estado ng may-ari, ay lubos na mapapahusay. Hindi ko alam kung ano ito. Mukhang takot sa akin ang mga multong ito. Ang lakas ng loob na lumapit sa akin. Walang tigre ang sakramento na hindi maabot ng anumang puwersa sa kabilang panig. Isang bagay na kinakaharap ng Kia. Mukhang hindi rin madali. Ngayon ang nagwagi ay sinalakay ng mahika. Tinutulungan siya ng hangin na maalis ito. Siguro ang buong operasyon ay naiwan na lamang ng North Nails. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Maliit na sekta ang pangalan ng mongrel, naglakas loob din silang umatake. Tumingin sa'yo. Walang pagkakaiba sa pagitan ng banal na lupain at ng banal na lupain. Tatlo switch pull ring, nagkaroon ng pagsabog ng magsalubong ang dalawang e-blades. Ngayon ang dalawang batis ay nagniningga sa isa-ti-isa. At pagkatapos ay mayroong tunog ng mga beam. Pareho silang umatras at nagdistansya. Makapalang lalaking ito. Practice ang ghost tattoo, ito ang unang pagkakataon na nakalaban ako ng isang manlalaban. Siyam na maliliit na martial artist ang may ganoong kapangyarihan, nanginginig ang mga kamay ko. Ngayon isang black magic ang paparating. May mga hakbang pasulong. Takot siyang pawisan. Ayan yun. Isang grupo ng mga mahiwagang hayop ang lumitaw na sumisigaw, masyadong maraming multo. Dapat ay na-trigger ng tunog ng away. Tumakbo tayo. Gustong-gusto ng mga multo na kainin ang isip, gamitin ito upang mapangalagaan ang mga multo. Itinuturing ng mga demonyo na ang mga tao ay lubhang malupit na pagkain. Dalawa lalaki, isa mental public, isa katawan pampubliko itong mga multo. Bawat isa sa inyo ay kapantay ng sangkatauhan. 5 martial arts, napakaraming may-ari ang dapat iwasan. Ayaw ko sa magandang pagkakataon na yon. Madali silang patayin mamaya. Naghahanap siya ng pagkakataon para salakayin si Kia at patayin siya. Hindi ako makapaniwala na napakaraming multo. Napakaganda ng nasayang na pagkakataon, umaatras kami sa isang lugar sa magma. Naramdaman ng mga multo doon ang paggalaw. Sa likod Main at Ball Lane ay isang grupo ng mga demonyong humahabol kay chasing, sigaw ni Main, long armor sword ang pagiging espada ni Hanmos, pinutol ng espada ang dalawang tao sa dalawa. Ngayon may isa pang darating. Lelit pintura din, gumuhit ng tabak Ra Hanmos, tabak pagsasanay, inilunsad ang dalawa air sword na nagpalamig sa halimaw. Okay, swerte ko nandito ako. Ang pagtakbo lang ng ganyan ay hindi ang paraan. Lalo tayong nag-aaway. Parami ng parami ang mga multo. Ngayon ang dami ng multo. Mas hinahabol kami kaysa dati. Tama, masyadong mabilis ang takbo ng mga brute na ito. Hindi mo maaaring putulin ang iyong buntot sa pamamagitan lamang ng pagtakbo sa iyong mga paa. Bukod dito, ang kanilang mga numero ay masyadong marami. Naubusan man tayo ng lakas, hindi natin kayang patayin silang lahat. Ngayon ay may bitak sa lupa. Mag-ingat, may mga halimaw sa lupa. Lumabas ka. Isang putok mula sa lupa ang nasugatan sa tagiliran, ayaw kong pinaglalaruan. Malungkot na gustong mamatay, sinugod siya ni Lan para saksakin ng Hanmos sword, ng lamig ang buong katawan niya. Hinubot niya ang espada mula sa kanya. Pagagalingin kita at pagagalingin kita. Hindi masyadong malalim ang sugat. Hindi ito maaaring tumigil dito. Kailangan nating mabilis na makahanap ng isang taguan. Huli na. Ito ay isang bagsak lamang. Hinahabol ako ng halimaw sa likod.
Kamakailan din ay naakit ang mga multo, nagtatago rin ang mga halimaw sa lupa. Napapalibutan kami. Bukod dito, may magic intrusion ang sugat ng may-ari. Hindi nito pinipilit ang magic. Lalaki ang sugat. Naghiyawan ang mga multo o halika sayo sira na. Ang mga halimaw na ito ay nakatutok sa may-ari. Sabi nila ang may-ari ang pinakamalaking banta. Gusto mo bang tanggalin muna ang may-ari? Ayaw kong ipagsapalaran ang buhay ko dito. Sumigaw ako ng gay ng malakas, get out. Ang mga demonyo ay pinagbantaan ng mga hiyawan ng Tain. Huminto agad. Hindi sila maglakas loob na lumapit. Ito ang kapangyarihan ng walang tao sa sakramento. Kahit nandito tayo, wag mong hawakan si Minse. Hindi banal na katawan, ito ay isa sa mga pinakapambihirang pisikal na bagay sa mundo. Lumilitaw lamang ito sa mga kababaihan. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa pagpapabuti ng aming diskarte o pagsasanay. Ang banal na komunyon ay bahagyang mas mababa sa ibang mga santo. Ang mga mahahalagang punto nito ay pangunahing ipinahayag sa dalisay na pag-isip. Hindi malalampasan ng mga katangian na tinina, hindi lamang ito makakatulong sa iba. Advanced na purong gas, maaari din itong alisin ang kasamaan sa katawan, linisin ang katawan. Sa gayon, pagpapabuti ng lakas at bilis ng paglilinang, hindi naman exaggerated. Isang normal na martial artist, kung ang kalahati sa inyo ay sakrilehiyo. Tulong kahit na ang isang mortal ay maaaring maging isang martial saint. Huwag na nating pag-usapan ang ibang mga henyo. Kaya kailangan lang naroroon ang mga sacramental nonconformities. Magpakailanman ay pagkakaroon na ang mga dakilang henyo ay nag-agawan upang magnakaw uri ng pisikal na dedikasyon para sa iba, kaya mapanghimasok na mga katangian ng multo sa matinding kaibahan plus ang purifying effect nito. Sa ang banal na katawan ay maaaring magkaroon ng napakalakas na pagsugpo sa mga demonyo. Sa kasamaang palad, ang antas ng Dain ay masyadong mababa. Maaari lamang nitong takutin ang mga demonyo. Higit pa, ang paggamit ng kapangyarihang ito ay isang malaking alisan ng tubig. Natatakot siyang hindi siya magtatagal. Minsie, ang aking orihinal na pito ay mabilis na nakataka, sapat lang para iukit ang kapag natapos na ang oras, darating ang dyablo. Samantalahin ang pagkakataong gumaling. Paano natin pakikitunguhan ang tangang ito? Ito ay magpapahina sa iyo. Kaya ang aming bilis ay magiging mas mabagal. Kahit patuloy kang tumakbo, parami na lang ng multo. Hanggang sa mamatay ako sa pagod. Higit pa, siguradong mas marami ang high-class na demonyo sa lugar. Kung ginulat mo sila, patay na talaga sila. Dahil sa nakaraang away. Dito na siguro nagtipon ang mga multo sa paligid. Mas malaking static na aktibidad, hindi ito makakaakit ng mas maraming demonyo. Mayroon lamang isang paraan ng pamumuhay. Bago tayo lusubin hanggang mamatay sa pamamagitan ng mahika. Patayin sila. Matinding limitasyon ngayon ay magkasabay kami. Control 20 piraso martial arts, masama humiram sa ang istruktura ng hangin ng Den, ay nag-atubili kong inayos si Ghost malapit sa malaking lay krimen, dapat saklawin ng pinangyarihan ng krimen ang lahat ng mga demonyo. Kapag tumakas ka, humingi ka ng tulong. Parang Northern Lights. Sabihin sa akin ang lokasyon ng lahat ng kamakailang mga multo. Huwag mag-iwan ng anuman. Bueno, lahat ng multo ay pumunta sa 4 o 8 direksyon. Ang pinakamalayo mula sa silangan, 300 metro, ay papunta dito. Gusto kong magbahagi ng karne na makakain. Walang laban ang karne. Pakainin sila ng sapat. Isang lata ng hindi maintindihang mosaic, 2, kunin ang aming layunin bilang sentro ng labanan. Ang lead line na ilagay sa liye ang tugma ng label 4 Minse, ikaw ay na-deploy, may maitutulong ba kami sayo? Hindi mo kailangang patuloy na takutin sila. Ang pagbuo ay tumatagal ng oras. Kailangan nating kumapit. Makalipas ang 2 oras, nanginginig na. Great style battle layout attrition, masyadong malaki, kumain kami ng 30 knitted pills.
Pakiramdam pa rin ay hindi sapat ang prinsipyo. 4 Ang mga normal na labanan ay nangangailangan ng high-class spirit stones, hilaw na materyales ng lahat ng uri, may-ari, batay sa isang solong gamit, agresibong gulo sa matematika. Masamang layout ng martial arts, syempre malaki ang gastos. Walang oras upang maghanap ng mga dokumento. Ang infill ay maaari lamang magpanatili ng etching. Dapat sa 3 inskripsyong ito kumpletuhin ang layout kalahating oras matapos ang laban. Leon, itigil mo na ang pang-aapi sa mga demonyo. Atmospheric lahat, ibinuhos lahat sa katawan natin. Well, I click ang upang makatulong sa pangunahing isang pagsabog na sinundan ng isang maliwanag na liwanag, sigaw ng asul na halimaw, nagsama sila. Xiao Yinyang malapit sa labanan, Holy Light Yin na labanan sa karagatan, ang mga halimaw ay sumabog sa hangin. Nagsisimula ng lumawak ang labanan. Galit na ungol ng mga multo, ilang sandali pa, ang mga hiyawan ay nagtali sa tenga. Tahimik na pinagmamasdan silang tinatangay ng hangin. Pagod na si Min ngayon. Masyadong seryoso ang magic. Ming Xie, tinatrato kita dito, sa wakas ay nawasak na natin ang mga hayop na ito. Biglang may naramdaman ang Neon. Ang madilim na hangin kaya ay ang magic ng mga demonyong pinatay ni Min Xie. Lumalalim na ang atmosphere. Hindi o kayang mahika ay naakit sa demonyong dugo ng may-ari. Halika at kunin mo akong lahat. Bagama ipagod na ang kapaligiran, ngunit ang ating pisikal na katawan lamang ang maaaring makapagpigil nito. Okay, tapos na. Hindi ako ang target. Ang gas ay pumasok sa katawan. Ang mapuot na maliit na mababang antas ng mahika ay nais ding salakayin tayo. Kumpara sa Magic God Chai Force sa Sham Transfer Structure God Nip, malayo ka sa likod. Ang Ming Xie ay sumisipsip ng meth. Bukod dito, ang kanyang kayamanan ay mabilis na lumalaki. Ano ang lahat ng ito? Nagagawa nitong sanayin ang mahika. Sigaw ng mga lalaking giye. Sa sakit ang mundo ng may-ari ay mabilis na sumisira. Martial arts, 8 produkto, 6 produkto, 4 na produkto, then main ay na-promote sa 3 produkto. Ang mahika ng ilang daang mabahong bagay, ngunit wala sila. Pero medyo malaki ang elevation, hindi inaasahang direktang tagumpay sa 3 martial artist na Min Xie. Hindi mo alam. Hindi original na kumakain ako ng magic ng Chai Chai sa Sham Transfer Structure ng Dan God. 49 na araw na ang nakalipas. Kung ikukumpara doon, ito ay isang maliit na bagay. Ghost God Chai Puwersa, sabi ng may-ari, ipinta natin ang lahat ng SA at hindi na kami tagalabas. Ikaw at ako ay walang kailangang itago. Pagkatapos noon, sinabi sa akin ni Ip Min ang lahat. Kasama ang mga Diyos na nagsabi sa kanya, at sa langit nakikita kong siya ang Northern Ming Vikfa. Si Little Back Min pala, ay napaka-cute na patay. Lagyan mo ako, hindi naman ako nagulat. Alam ko nang maaga na may kakaiba ang Min Xie, hindi ko lang inaasahan na magiging pambihira ito. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na mayroon siya sa Diyos ng lupa. Hindi masusukat ang kinabukasan ng Min Xie. Sinabi ni Min Xie, ibigay mo sa akin ang lahat ng masaya ako, ilang bagay. Hinihintay kong mabawi mo ang una. Then tell me na kailangan ko munang sabihin sa'yo. Sa katunayan, ang pangalan ko ay Motsmokyu sa labas ng Denhai. Led lang ang alias ko. Pareho silang magaling, lanhi ang itatawag ko sa'yo mamaya. Tawagan ito kahit anong gusto mo. Susunod, sasabihin ko kay Min Xie ang lahat tungkol sa akin. Kung sobrang pressure ang nararamdaman mo, makinig na lang tayo sa kwento. Ang aming Jade family, dating unang Golden House ng dinastya, si Chu Tuok, ay mayroong 1-0 General, 33 matataas na opisyal, mayroon pang ang 6 na tao na mga basalyo. Mga ninuno siya ay kapatid ng emperador noong taong iyon. Masasabing ang hangin ay walang katapusan. Sa ilalim ng ganitong mga kondisyon, ang aming mga alagad ng Jade ay kahit na ano. Maaari itong maging arbitrary. Sa isa sa 5 unibersidad ng Zhu Tuok Academy pagsasanay upang makapasok sa templo, ang pagsali sa banal na lupain ay hindi mahirap. Ngunit ang mataas ay mapanganib.
Sa buhay ng aking mga ninuno ang pamilyang Mots ay kasangkot sa labanan para sa trono, hindi pa nakarehistro ang tulong ng prinsipe. Ang pamilya ng Jade ay nakatagpo ng panggigipit ng emperador na si Zuduke. Ang una ay isang maikling 15. Tatlong martial gods buo na wala sa langit. Sinong 24 martial arts saints ang misteryosong nawawala na ipinadala upang sugpuin ang kaparangan sa buhay ng aking mga ninuno? Nawala ang Jade sa pinakamababang posisyon sa Golden House. Palaging may posibilidad ng isang silver lining. Simula sa sandaling iyon ang pamilya ng Jade umaasa tayong lahat na maibalik ang kaluwalhatian. Sa taong iyon ginamit nila ang lahat ng uri ng mga pamamaraan. Pagkatapos ay nawala ang aking Diyos. Maging ang mga banal na mandirigma ng pamilya ng Jade. Ayoko nang magsimula. Ang hirap talaga. Hanggang sa ako at ang aking tribo ay ipinanganak. Ang perlas ng langit ay ipinanganak walang maihahambing na gravity para sa mga lalaki. Wala kaming katawan para sa aming partner. Mas malaki ang suporta. Upang maibalik ang taong iyon, nagpasya ang pamilya ko na pakasalan si Prince Cho. Kanyang kamahalan ang reyna ng langit, kadalasan sila ang pinakamakapangyarihan. Ang dalawang ito ang may pinakamagandang pagkakataon na magtagumpay sa trono. Ang magkabilang panig ay marangal. Maaari nitong gawing walang talo ang Jade. Kaya mula sa murang edad, kami ay partikular na pinalaki upang matuto ng etiketa. Ginagamit ng mga tao ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan. Dahil pinalalakas namin ang istruktura ng kalamnan. Magpapatuloy ito ng ganito. Noong 0 years old ako, muntik na akong mapatay. Kung hindi para sa pagliligtas. Ang katapusan ng aking buhay ay kakilakilabot. Malalaman natin mamaya. Ang nanakit sa akin ay ang babaeng katabi niya. Nasasaktan kasi ako ng ese. 6 Hindi bagay ang aking katawan para sa iyo, nakakatulong ang ugali ng iyong partner. Yan ang magic. Ang katawan ng pure mausoleum ay maaaring makaakit ng mga lalaki, ngunit magnanakaw din ng kanilang espiritu, at gagamitin ito kaya ang tribo, sana pakasalan ko si Prince Cho. Ang pinakamakapangyarihan. Siyempre, natuklasan ko rin ang puntong ito. Gusto nila akong patayin sa halip. Siguro hindi ako tinanong ng aking mga tao kung bakit. Ang ama ng Mos Dei Mausoleum ang orihinal, siya ang may pinakamalaking kapangyarihan sa sansinukob. Masterclass na martial arts, maliit na martial artist lang ang parents ko. Masyadong malaki ang power gap. Ang pangunahing impormasyon ay hindi maipapadala sa mga tainga ng may-ari. Kahit na maipasa ito sa patriarka, hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman. Ngunit dumaan tayo sa hindi mabilang na mga panganib. Pati tatay ko nawala ng walang dahilan. Buong araw natatakot ang nanay ko. Nagpakamatay siya hindi nagtagal. Iniwan akong mag-isa sa mundo. Alam kong kapag ginawa ko ito, papatayin ako. Dapat tumakbo sa malayong bansang ito na. Nakabalat kayo upang makapasok sa kadena ng Yangmon, sana lumaki akong sarili kong tadhana. Ngunit ang pagpapakasal sa prinsipe ay hindi masama. Ayaw mo ng ese. Huwag mong sabihin yan. Kahit na nakakapit ako sa'yo, huli na para paalisin mo ako ngayon. Biro lang. Noong bata pa ako, kasal na ako sa Kong Tai. Siya na ngayon ang titular future crown prince. Kaya lang hindi ako naglakas loob na balikan ka. Takot kang masaktan kung ang kwento natin ay kinuwento ni Kong Tai. Alam kong malawak ang mundo. Walang mapagtataguan. Don Ki tell me isa siyang prinsipe. Kahit ang emperador, hindi ako natatakot sa kanya. Alam mo ba kung ano ang kanyang karakter? Kahit na ang prinsipe ay walang iba kundi isang ese. Siguro siya ang Diyos ng alamat. Walang mali siya ang katawan ng Panginoon. Sa edad na 23, naging martial artist siya. Malapit na silang makalusot. Bukod dito, sinamba din niya ang walang hanggang anak. Narinig ko na ito ay napakasama. Nais na itatag ang kanilang sarili bilang ang pinaka-primitive sa mga dakilang relihiyon. Ang 23 taong gulang ay isang masamang tao.
Hindi ako soft pink. Maya-maya ay malalampasan ko na siya. Tama yan. Hindi ka nagpakita. Hindi siya magpapakasal kay Prince L. Hindi ko rin alam ito. Sa pagitan niya at ng kanyang kamahalan ay walang engagement, may something sa pagkatao niya. Malamang lalapitan niya si Kuong Thai kasalukuyang pag-unlad ng katawan ng utak, hindi ko rin alam. Kung ang paaralan ng dakilang perlas ng dakilang kapangyarihan, hindi nila binigyan ng pagkakataon ang prinsipe na magpakasal. Hotel ng Mots Moday, ngunit hayaan mo ako at si Kuong Thai na magpakasal, hindi ko rin maintindihan. Hanggang sa may pagkakataon. Makikita sa isang lumang libro ang katawan ay inilipat. Kailangan mong maghintay hanggang sa ikaw ay 10 taong gulang upang gawin ito. Pagkatapos ng transplant, ang orihinal na may-ari ng katawan ay mamamatay. Kaya magandang plano ang babaeng iyon. Natatakot siya na gusto niyang alisin ang Thai ko para gumawa ng sarili niyang pisikal. Pagkatapos ay pinakasalan niya si Cho Kuong Thai. Master, ito ay batay sa kanyang katawan. Kahit enchanted man upang makakuha ng kaalaman sa posisyon ng Kuong Thai, siyang natatakot akong makita siyang laruan. Ngunit ang katawan ay hindi na pareho. Dapat ganyan. Kaya naman tumakas ako. Sa kabutihang palad, ang aming prinsipyo ay ni zero din sa tuwing parang may tao sa dilim. Maaari nating gawing seguridad ang panganib. At least pagkatapos mong pumasok sa pinto. Kapag nahulog ka sa isang mapanganib na linya, kahit ang taong iyon ay hindi nagpakita. Natatakot akong bumaling siya ng konti. Kailangan nating mag-diffuse ng mabilis. Kung sakaling gustong protektahan ng Thailand sa mga pagtataksil ng Ngayon Vu Thien, Phuong Nam Dam Batsmin sa alaala ng langit sa pamamagitan ng kung mayroong sacramental non-existence, wala, natatakot lang ako sa buong sakrilehiyo ng mundo ngayon. Larid lang ang meron. Kung ganun ang kaso. 3 alagad ng espada. Tila kinukuha ang impormasyon ng mga hindi bumubuo ng mga pagsisiwalat sa labas ng Thailand, ay tiyak na mahulaan na sira ay pininturahan ng Dale dahil sa kapangyarihan ko ngayon. Sa pangkalahatan, walang paraan upang iling ito. Ang prinsipe ng Wales ay matagal nang nagpapahinga silanhi. Hindi maliit ang recovery ko. Kailangan na nating umalis. Saan tayo pupunta, ang dyablo ng mundo, upang matikman natin ang lahat ng pagdurusa? Tiyak na hindi pupunta doon ang 3 alagad ng espada. Ito ay isang pagkakataon upang pumatay. 4 na eksena ang dinala sa isang lugar sa enclave, 3 alagad ang naghahanap ng lugar na titigilan. Ang masama ay sa wakas ay darating. Ngayon ko lang narinig ang panganib. Hindi ko inaasahan na ganito pala katakot. Ang pagkawala ng braso ay itinuturing na swerte. Ang kayamanan ay hindi natatakot sa pagdurusa. Hindi maaaring siraan, pinahihirapan kami ng ganyan. Takot lang si Ipming na kainin hanggang ulo. Imposible ang kanyang buhay at kamatayan. Ito ay isang banal na kahihiyan. Ngunit ang karangalan ay nagsasabing hindi. Bumalik ka sa palasyo. Kahit patay na siya. Nakakakuha tayo ng maraming papuri. Bonus kung titignang mabuti, hindi ako sigurado. Bumalik ka sa palasyo. Kahit patay na talaga siya. Tapos tayo, maaari ka ring makakuha ng maraming reward. Ngayon ay may direktang lumilipad sa kanilang 3. May sumabog. Mabilis na tumakas silang 3. Hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Pinili mong gumamit ng masamang martial arts. Will really think na alis ng bahay, si Ian ay isang napakasamang prinsipyo ng martial arts. Ang pinakakakaiba dahil sa level mo. Madaling maiwasan ang mga disadvantages. Meron lahat, paano ko magagawa yon? Patuloy na gumamit ng masamang martial arts para ilunsad, tumalon sila at umiiwas sa mga pag-atake mula sa masamang martial arts. Kakaiba, alam ng lalaking ito. Ang masamang martial arts ay hindi gumagana para sa amin. Bakit may gustong gawin yon? Takot mabugbog ng halimaw. Sira na. Sinadya nilang gumamit ng masamang martial arts para kumalma.
Gusto kong dalhin ang demonyo dito. Huli na para malaman. Dumating ang mga demonyo upang palibutan sila. Baliw ka. Humantong sa napakaraming demonyo mamamatay ka rin. Siyempre alam ko ang line na ito. Ang susunod ay para sa akin. Hindi sapat kapag nag-iisip punan ang para protektahan ang dalawa tao na may sacramental incorruptibility. Hindi inaasahang green beans ang banal na espiritu ay may kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang mga halimaw ay tumatakbo sa kanilang tabi. Nandito kami para kumain at manood. Ito ay medyo kawili-wili. Dapat meron pa sila. Tama yan. Natatakot silang manood hanggang sa masaktan sila. Wala tayong oras para kumilos. Kung hindi sa kanila nanggaling ang mga halimaw, may pagkakataon tayong manalo. Napasigaw sila sa sakit ng tamaan sila ng mga demonyo. Ang hayop ay naghahanap ng kamatayan. Masyadong malaki ang puwersa ng halimaw, lahat tayo ay nasugatan. Ang hirap lumaban. Huwag masyadong masiyahan sa iyong direksyon. Gamitin ang espada ng apat na matatanda. Ipmin gustong umasa sa mga hayop na ito para harapin tayo, napakamuwang mo talaga. Ipapaalam ko sa iyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na lupain at ng banal na lupain, kung gaano ito kalaki, 10,000 espada, libu-libong espada ang bumaba mula sa langit. 3,000 espada. Iyan ay lason na lason. Ang mga matatanda lang ang nangunguna. Maaaring sanayin. Hindi rin madali ang pagsasanay. Ang 3 taong ito sa Leeds Word talagang hindi isang normal na estudyante. Ang mga espada ay nakatutok sa mga halimaw. Haha, isang grupo ng mga hayop ang namatay para sa akin. Mamamatay silang lahat para sa akin. Ang mga demonyo ay pinutol sa lupa. Masyado akong nagtagal doon. Kumain sa 30 niniting na anis tablet, gumamit ng 20 piraso ng martial arts currency para bumuo ng posisyon sa labanan bilang karagdagan sa paghiram ng tulong ng polusyon sa hangin. Gumamit ng bagong ukit ng ESA para linisin ang multo ng Kia, isang espada lang ang ginagamit nila. Isang hininga ay tapos na. Maaari ka ring magpanatili ng isang trick. Kung magdadala sila ng 10,000 espada ginamit sa amin. Ang mga kahinatnan ay hindi mahuhulaan. Sinaktan ako ng husto ng kawawang bata. Kahit nagamit ang tunay na mahalagang universal na espada. Naisip mo na ba ang utang na ito? Parang may na-misunderstood ka. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang biktima ay ikaw. Binata na naghahanap ng dead set Thuan set, ginamit nila si Thuan Bu para tumalon sa espada mula sa kanya. Yung dalawa pa nasa kabila. Side, gamitin ang Thuan set dodge, ang kapangyarihan ng bagay na ito ay pareho. Kailangan mo lang ng malakas na kontrol sa katawan. Maaari itong itigil. Kung kukunin natin ang buong kapangyarihan ng ating buong katawan tumutok sa kanang braso. Maaari itong mag-radiate. 20,000 pounds ng carpet na tigilan silang dalawa ng laslas ang espada. Isang malakas na pagsabog ang nagpa-crack sa lupa, ang eroplano at ang helicopter ay lumilipad sa lupa. Baka maliit pa lang siya. Ang AC ay maaaring magkaroon ng gayong pagtutol, higit pa the last time we saw him, 9-star fighter pa rin siya. Umabot na ito sa 3. Ang rate ng paglago na ito ay nakakatakot. Hanggang dito na lang. Ang daan ay isang banal na lugar. Ang hinaharap ay magiging banal. Talagang hindi matatalo. Ang yabang natin. Hindi ito nagpapahintulot sa amin na matalo. Patayin siya. Malinaw, nahati ang pagkatalo. Tumakas siya at nanalangin para sa kanyang buhay. Patay ka rin. Sabihin na natin kaya mong panatilihin ang iyong kayabangan. Pasakay na kita. Pareho silang nahati sa kalahati. Pagkatapos ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Direksyon na hindi mapahoist, na saksak lang daw siya ng espada ng Den. Ang lakas ng loob mong ma-distract. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin na mayabang ka. O tanga. Na-freeze siya sa yelo at dahan-dahang nahulog.
Nang tumama ito sa lupa, nagkapira-piraso. Minse ito ang martial arts ni Din Uncle Kia martial arts ng dalawa pa. Kinuha mo ba? Kailangan kong magtanong ng sigurado. Pagdating sa pag-impake, ako ang matandang lalaki. Panoorin tingnan kung anong mga kayamanan ang nasa banal na alagad parang sa forecast lang. Ang kalidad ng lahat ng martial arts ay hindi mababa. Sa unang tingin, may humigit kumulang 50,000 martial arts currency. Medyo pera din ngunit ito lamang ang antas. Susunod dito kailangan lang naming manirahan dito ng 1 buwan. Posible ito sa pamamagitan ng pagsubok. Lumipas ang oras makalipas ang 1 buwan na wala ang ilaw. Binabati kita sa iyong tagumpay. Sa pamamagitan ng dynamic na field testing ang lugar na ito ay ang panloob na karagatan. Kuweba ng tunay na kalikasan mga ganyang eksena. Ibang-iba ito sa madilim na langit noon. Hindi, ang tigre ay isang tunay na hayop. Ito ang chain of command. Dapat kang umasa sa utos na ito bago sumulong sa martial arts. Hindi mahalaga kung saan ito. Kailangang ilagay ang pagsasalin posibleng makapasok sa kuweba sa oras. Bitbit ng isa ang sticker command sa kanyang noo gamit ang prinsipyo ng pagproseso ng kemikal ay upang maramdaman ang buong dinamikong sitwasyon. Hindi mahalaga kung ito ay isang maayos na disenyo o isang mapagkukunan. Nandoon lahat ang lugar na ito. Ito ay para sa isang buong klase na gamitin. Walang tigre ang halimaw. Isang martial artist lang ang makakagawa. Mamaya, kung close tayo sa ibang lugar. Gustong makilala ang isa't-isa. Kailangan lang nating gumawa ng utos para magkita. Dito madaling pakinggan. Ayusin ang isang simpleng paghahatid ng labanan, kailangan ng 150 martial arts masama yan. Kakapasok lang. 300 na. Matitiis kaya ng mga ordinaryong tao? Ito ay hindi mas makatwirang umupo sa paligid. Kung maaari tayong pumasok sa lugar na ito anumang oras. Hindi pa huli ang lahat para magsanay sa ibang araw. Tama yan. Sa kuweba, may mga alagad ng lead sword na pinaghalo. Dapat kang magulat kaagad sa guro. Glaze at Punan ang Klein agad umalis pagkatapos ay pinuntahan ko si Teniente 2. Itinulak ng punong tagapagturo ganyan ang nangyayari sa kuweba. Maliban sa sacramental incorruptibility ng Nen, nasabi na lahat. Susunod, tingnan kung gaano kadeterminado. Nanamiss namin ito, napakalayo nito, kalimutan, saglit 100 taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng chain of command. Palagi kong pinaghihinalaan na ako ay nasa kamay ng Diyos. Hindi ito mali. Hiram ang bloke ng mga baraha, maaari niyang ipadala ang mga tao sa langit. Walang pumapasok. Kailangan mong suriin ang iyong katayuan mula sa simula. Hindi naman ito sa akin. May pribilehiyo silang kontrolin ang langit. Ito ay dapat na may kinalaman sa tigre. Siya ay isang alagad ng banal na lupain. 3 alagad ng espada ang dinala niya. Hindi mahalaga kung paano. Hindi mo dapat sabihin ito. Kahit sino nagtanong. Maaari mong sabihin sa akin na hindi mo pa nakikilala ang 3 tao. Ito ang 3 sagradong henyo ng banal na lupain. Siyempre pinatay. Ang banal na lupain ay hindi madali. Ang seryosong pag-ibig hindi naman sa kaya mong tanggapin ang responsibilidad. Tama yan. Kung ikukumpara sa banal na lupain, hayaan akong maging tagapag-alaga master, walang kwenta ang martial arts. Pero pwede bang matakot na lang tayo sa AI? Mali, hindi mo lang kailangang iwasan ang bagyong ito. Kailangan mong pumunta sa ibang lugar upang maiwasan ito.